Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po ay inibsan ng lagnat kahapon nang mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang gabi. Yan, pampagising lang, no? Magandang gabi rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tadhanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. No? Pasensya na kayo kung ang haba-haba lagi ng pagbati ko, ha. Yung mga nasa abroad, alam nyo, binabati ko rin yan kasi noong pilgrimage natin, noong Sabado, meron tayong bisita. Galing, hulaan nyo, New York. Di ba? Abot tayo ng New York, no? Hindi man tayo makapunta. At least yung ating misa, abot hanggang New York. Kaya binabati ko yung mga nasa US po. Maraming salamat sa pagsisimba. No? Napakaganda ng kwentong ating narinig sa gabing ito. Isang kwento ng paniniwala. Sabihin nyo nga po, paniniwala. Sabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ito yung sagot ni Jesus sa isang mataas na pinuno
na minsang humiling sa Kanya na pagalingin ang Kanyang anak na naghihingalo. Hindi ba? Pag tayo'y humihiling, gusto natin sigurado ibigay sa atin. Tama? Sino dito yung humiling na ayaw naman ibigay sa Kanya? Hello? Di ba wala? Gusto natin sigurado tayo. Kaya nga, madalas humihingi tayo ng tanda. Lord, bigyan mo nga kami ng sign kung totoo ka. Kung totoong nakikinig ka, Lord. Dapat mayroong paru-paro. Diba? Ang dami natin mga naiisip na kung ano-ano para lang humingi ng tanda. Yan yung nasabi ni Jesus sa isang mataas na pinuno na humihiling sa Kanya. Anong hinihiling? Pagalingin ang Kanyang anak. Bumisita kasi noon si Jesus sa Cana, Galilea. Alam niyo ba yung lugar na Cana? Sounds familiar ba? Anong nangyari sa Cana? Yan, kasal. Anong nangyari sa isang kasal? Yun, yung tubig ginawang alak. At yun ang unang milagro ni Jesus sa Cana, Galilea. Unang milagro. Bilang isang kapitan, yung kapitang Romano, isang mataas na pinuno, makapangyarihan siya. Kaya siya hindi basta-basta na ama. Makapangyarihan sapagkat marami siyang sundalo. Sundalong sumusunod sa kanyang utos. Pag sinabi niya, pumunta ka doon, pupunta. Pag sinabi niyang, pumarito ka, paparito. No? Pag sinabi niyang, gumulong-gulong ka, ay gugulong-gulong. No? Ganyan kamakapangyarihan itong mataas na pinuno ng pamahalaan. Maraming sumusunod sa Kanya. Ngunit, nang mabalitaan niya na si Jesus ay nasa Galilea, siya ang pumunta. Tingnan mo tingnan niyo po. No? Pwede niyang inutos. Diba? Ang dami niyang mga sundalo Pwede niyang inutos na, punta ka doon. Puntahan mo si Jesus. Sabihin mo, pumunta dito sa bahay ko. Pwede niyang gawin yun. Diba? Mataas siyang pinuno. Susundin siya, sigurado. Pero, anong ginawa niya? Siya mismo ang nagpunta. Siya mismo ang lumapit kay Jesus. Alam kasi nitong mataas na pinunong ito na bagamat siya'y makapangyarihan, walang panama ang kapangyarihan niya kay Jesus. Kung siya ang inuutusan niya, sundalo at mga tao, si Jesus kayang utusan ang mga masasamang espiritu at sakit. Di ba? Mas magaling si Jesus. Kung siya ang kaya niyang utusan mga sundalo, bakit? Binabayaran naman yan May sweldo yan Pero si Jesus, sinong kaya niyang utusan? Masasamang espiritu. Kaya niyang utusan ang mga sakit na umalis, lumayas sa isang tao. Ganyan kamakapangyarihan si Jesus. At naniniwala yung kapitang Romano doon. Naniniwala siya. Ganyan yung paniniwala ng kapitang Romano. At hindi lang yan. Isa pang pinaniwalaan ng kapitang Romano ay yung sinabi ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Magaling na ang anak mo. Tama. Magaling na ang anak mo. Alam niyo po, noon, si Jesus, paano nagpapagaling ng may sakit? Anong ginagawa niya? Hinihipo niya, di ba? Hinahawakan niya, di ba? Nasan yung may sakit? Nasa bahay. Alam niyo ba kung anong lugar noon? Capernaum. Alam niyo ba kung nasan si Jesus? Cana, Galilea. Alam niyo ba kung gaano kalayo yon? Sabi sa ating pagbasa, no?
Nung nakarating yung Kapitang Romano, kinabukasan na. Imagine niyo yung travel, isang araw. Well, syempre, wala pang transportation noon, no? Palakad. Pero malayo, no? Nakapunta ako dito. Ang layo, no? May bus na kaming sakay noon, ang layo. Pero tingnan mo, anong pinaniwalaan nung Kapitang Romano? Na magaling na yung kanyang anak. Bakit? Dahil sinabi ni Jesus, hindi kailangan hawakan, hindi na kailangan hipuin. Sa salita lang ni Jesus, naniniwala siya na magaling na ang kanyang anak. Isa pa, ang isang Kapitang Romano ay isang hentil. Ang isang hentil, walang pananampalataya. Si Jesus ay isang Hudyo. May pananampalataya. Magkalaban ang mga hentil at Hudyo. Kaya nga, hindi pwedeng pumunta ang isang Hudyo sa bahay ng hentil. Hindi pwede. Kaya nga, ito yung salita noong Kapitang Romano. Ano yung sinabi ng Kapitang Romano na sinasabi rin natin sa ating banal na misa bago tayo tumanggap ng banal na komunyon? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang anak ko. Ganda, no? Ganda nung tugon natin. Tugon yan ng paniniwala. Na hindi kailangan ni Jesus magpakita ng tanda. Pag sinasabi mo yan, ibig sabihin, naniniwala ka kay Jesus. Yung pinagdadasal mo, yung sinisimba mo, yung nilalapit mo sa Kanya, naniniwala ka na. Hindi na niya kailangan magpakita ng tanda dahil sa isang salita lang ni Jesus ay mangyayari ang lahat. Ang ganda, no? Ang ganda-ganda. Dahil kwento ito ng paniniwala. Pero yan yung sinasabi sa atin ni Jesus. Yan yung paniniwalang hinahanap sa atin ni Jesus. Dahil madalas tayo naniniwala lang kapag may nakikita. Kaya nga ang kasabihan, to see is to believe. Ganyan tayo di ba? O, tingnan mo yung katabi mo, paano yan maniniwala? Walang makita. Pikit di ba? Tapos pag uwi, di ko naramdaman ng Diyos. Pumikit ka magdamag Pumikit ka maghapon, pumikit ka buong misa. Paano? Ganyan tayo. Gusto muna nating makita bago maniwala. Kaya nga ang sabi ni Jesus, blessed are those who believe but do not see. Pinagpala ang mga naniniwala kahit hindi nakita. Kanino niya sinabi yon? Kay Tomas. Very good. Bakit? Si Tomas nagduda. Anong kondisyon ni Tomas? Panginoon, maniniwala lang ako kapag naipasok ko ang daliri sa iyong mga kamay. Kapag napasok ko ang kamay sa butas ng iyong tagiliran. Diba? Blessed are those who believe but do not see. Pinagpala ang mga naniniwala kahit hindi makita o nakakakita. Ito yung klase ng paniniwala na tinuturo sa atin. Maniwala ka. Hindi kailangan ng tanda. Maniwala ka. Gaya ng paniniwala ng isang Kapitang Romano. Mga kapatid, sa paniniwala, walang sapat na patunay sa mga hindi naniniwala. Ito sa mga hindi naniniwala, walang sapat na patunay ang kailangang ibigay. Dahil ang naniniwala, sapat, kahit walang dapat patunayan. Amen. Amen.